Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-9 hanggang ika-15 ng Oktubre, higit 1,200 na ang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 179, mas mababa ng 1% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-2 hanggang ika-8 ng Oktubre. Samantala, mayroon namang naitalang 12 pumanaw kung saan ang 5 ay naganap mula ika-2 hanggang ika-15 ng Oktubre. Mula noong taong 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Matapos ang pagsasagawa ng tigil pasada ng Manibela Transport Group, inihayag ng LTFRB na hindi nito naapektuhan ng public transportation. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagprotesta ng malayang alyansa ng bus employees at laborers o Manibela Transport Group, isinagawa nito ang tigil pasada kahapon, ika-16 ng Oktubre. Ngunit hindi ito naging matagumpay ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil ang bilang ng mga nagprotesta na nakilahok ay kakaunti lamang kaya't hindi nito lubusang naapektuhan ang public transportation. Pahayag naman ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa pagkabigo ng Manibela sa tigil pasada, mas malaki ang bilang ng Magnificent 7 Transport Group kaya't hindi rin ito naging matagumpay. Dagdag pa nito, normal ang daloy ng trapiko at tuloy ang operasyon ng mga PUVs para sa mga commuters. Base naman sa LTFRB, ang mga commuters na walang masakyan ay nabigyan din ng libreng sakay kung saan kinumpirma rin ito na walang naitalang pasahero ang na-stranded sa naganap na transport strike. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Idineklara ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang naitalang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska nitong Lunes, ika-16 ng Oktubre. Naganap ito dakong alas 7:40 ng gabi sa Adrianoff Islands, Aleutian Island at may lalim na 253 kilometro. Aniya, walang mapanirang banta ng tsunami ang umiiral. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan. Pilipinas walang banta ng tsunami matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Mga ipinagbabawal sa BSKE campaign period, muling binigyang diin ng COMELEC. Pilipinas at UK paiigtingin ng defense partnership sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagpaalala ang COMELEC ukol sa mga mahigpit na ipinagbabawal para sa BSKE campaign period ngayong ika-19 hanggang ika-28 ng Oktubre.
Batay sa memorandum, kabilang sa ipinagbabawal ang mga may maling sukat ng laki ng campaign materials tulad ng mga billboard, tarpaulin at individual na poster na lampas 2 hanggang 3 talampakan sa mga itinalagang poster areas. Matapos ito, ikakasa naman ang malawakang Operation Baklas ng mga iligal na campaign materials mula ika-20 hanggang ika-27 ng Oktubre. Bilang suporta ng gobyerno sa mga pamilya ng mga nasawing OFW sa Israel, mabibigyan sila ng ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa buong detalye, narito ang ulat. Matatandaang kamakailan lang ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyang suporta ng mga ahensya ng gobyerno ang mga pamilya ng mga nasawi sa Israel. 200,000 ang matatanggap ng pamilya mula sa Overseas Workers Welfare Administrations o OWA. Ipinahayag naman ng Presidential Communications Committee na 50,000 piso ang ayudang manggagaling sa Department of Migrant Workers o DMW. May karagdagang 20,000 piso para naman sa wake at burial assistance mula sa OWA at DMW pa rin. Sasagutin rin umano ng nasabing mga ahensya ang mga gagastusin sa pagpapauwi ng bangkay ng mga nasawi mula Israel hanggang sa kani-kanilang tahanan. Ngunit nilinaw ni OWA Administrator Arnel Ignacio na maaaring matagalan ng pag-uwi ng mga labi ng mga nasawi dahil sa kasalukuyang giyera sa Israel. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay babala si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga opisyal na nangongotong na siyang nagpapahirap umano sa mga driver ng PUV. Mariing ipinahayag ni Abalos na sisibakin nito sa pwesto ang sinumang mapatunayang sangkot sa korupsyon at pangungotong. Dagdag pa niya, maaari rin silang makulong dahil sa tulong na rin ng MMDA, LTO, DOTR at ng kapulisan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan. Pilipinas walang banta ng tsunami matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Mga ipinagbabawal sa BSKE campaign period, muling binigyang diin ng COMELEC. Pilipinas at UK paiigtingin ng defense partnership sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nasungkit ng Pilipinas ang titulong Asia's Best Cruise Destination 2023 sa prestiyosong World Cruise Awards. Ang tagumpay na ito ay ang unang pagkakataon na natanggap ng Pilipinas ang pagkilalang ito na bumubuo ng reputasyon ng bansa bilang isang umuusbong na powerhouse sa pandaigdigang sektor ng cruise at tourism. Ipinahayag ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Prasco ang kanyang pasasalamat para sa parangal. Ayon pa rito, ang unang pagkilala na ito bilang Asia's Best Cruise Destination 2023 ay isang malaking panalo para sa Philippine tourism. Ang iba pang mga bansang lumaban para sa parangal ay kinabibilangan ng India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at Vietnam. Sa pagdagsa ng mga pasahero sa papalapit na BSKE at Undas, naghanda na ang MIAA para rito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Para sa darating na botohan at undas, binuhay na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang Oplan Biyaheng Ayos, Barangay and SK Elections and Undas 2023. Sa pagdagsa ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay inaasahan na ang bilang nito na nasa 1.2 milyon. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Co, mas malaki ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara sa 2022. Umabot na sa mahigit 1,100,000 mga pasahero na ang naitala ng MIAA sa unang 10 araw ng Oktubre. Sa inaasahang pagdagsa ay siniguro ng MIAA na handa ang mga paliparan para rito, katuwang na ang Department of Transportation o DOTR para sa kaligtasan ng mga pasahero. Hinikayat din ito mababiyahe na huwag pakampante sa oras at dumating ng mas maaga para sa matiwasay na paglalakbay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Itinanggi ni Senator Cynthia Villar na hindi maapektuhan ng mga local farmers sa patuloy na modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ito ay kaugnay ng kakalunsad lamang na World Poultry Farm na paglilinaw ni Senator Villar, kailangan pa rin ng mga ganitong mga infrastruktura ng mga contact grower. Ibig sabihin mabibigyan ng oportunidad ang mga magsasaka na magkaroon pa rin ng hanap buhay. Dagdag pa ni Senator Villar na kasalukuyang Senate Agriculture and Food Chairman, hangarin niya na maging self-sufficient ang mga Pilipino sa mga murang pagkain. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan. Pilipinas walang banta ng tsunami matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Mga ipinagbabawal sa BSKE campaign period, muling binigyang diin ng COMELEC. Pilipinas at UK paiigtingin ng defense partnership sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.